Okay, good day mga ka-airsoft. Good day po sa inyong lahat mga kabigman. Ngayon, natutuwa ako mga ka-airsoft kasi nagkaroon, okay na Lucas, sige. Okay. Kasi nagkaroon tayo ng oras ngayon para sa isang napakagandang episode na naman ng kwentuhan session, tanungan portion. Okay? Mga ka-airsoft, kung merong tanong na bumabagabag sa iyong kaisipan, kung merong tanong na gusto mong mabigyan ng isang kasagutan. Nandito tayo ngayon mga ka-airsoft para i-discuss yan, para sagutin ang lahat ng mga bagay na yan. Okay, ngayon, sandali lang, ayun. Gusto kong ilagay sa all about, ayun, okay na. Medyo ano lang yung connection natin, no? Kanina nakita nyo, nag-live na tayo ng mga different units ng ating mga ka-airsoft. Ngayon, hindi naman muna tayo magla-live, pero sasagot tayo ng mga bagay na yung mga frequently asked question na na-encounter natin daily, na ibinabato sa atin daily na nangangailangan ng kasagutan. Ganon din po kayo mga ka-airsoft, no? Kung merong mga bumabagabag sa inyo, sa inyong kaisipan, kung meron kayong gustong malaman ng meron kayong katanungan na gusto nyong malaman ng magkaroon ng kasagutan, ibato nyo sa akin ngayon, sasagutin natin yan. Okay? Hindi na tayo magpapatumpik-tumpik pa. Pwede na nating simulan agad kasi may mga tanong tayo rito. Grabe, ang dami nitong tanong. Oo, kita nyo, ang dami. Actually, 4 na page to. Itong kailangan kong sagutin, no? Pero hindi ko pwedeng pilian kasi ito kasi kailangan talaga sagutin natin to, no? Okay. Anyway, mga ka-airsoft, simulan ko na ha. Pero pag may gusto kayong tanong, tanong nyo sa akin, okay? Big man, I'm a newbie. Dapat ba akong mag-budget meal unit? If not, ano ang dapat? Okay. So, ang ka-airsoft natin dito na nagtatanong is isang newbie, okay? Ang pangalan niya is si Sir Mark of Quezon Province, okay, no? Atimonan, Quezon Province, okay? Malayo-layo nga to, no? Okay, Sir Mark of Atimonan, I'm a newbie, sabi niya, okay? Dapat ba akong mag-budget meal unit? If not, ano po ang dapat? Okay. Sir Mark of Atimonan, ito ganito sa case mo, dun sa case mo, you are from Atimonan, di ba? Alam naman natin na limited lang rin ang mabibilhan mo ng airsoft dyan. Limited lang rin ang mabibilhan mo ng pyesa dyan. Limited lang rin ang gunsmith dyan sa area na yan. Limited lang ang mapagpapagawaan mo dyan sa area na yan. Inamin mo sa akin, sinabi mo that you are a newbie. So, I will assume na hindi ka nakakaintindi regarding on DIY repair. Okay, no? Sabi mo sa akin, dapat ka bang mag-budget meal? Lalong hindi ka dapat mag-budget meal. Ganito, yung isang unit kaya nagiging budget meal yan, kaya cheap price, it is because low ang quality. Low ang quality, maaring maganda siya sa panlabas, pero malamang sa malamang, sablay yung laman loob niya. Diba? Kaya naging budget meal yan. Okay? Kaya naging mura. Okay? Wala ka namang mabibiling mura na maganda. Halos lahat ng cheap quality ng cheap price ay cheap ang quality. Okay? Ngayon, you are from Atimonan, Quezon. Tulad nga ng sinasabi ko, wala ka mapagpaparepairan dyan. Bihira ang nagre-repair dyan. Bihira ang mabibilan mong pyesa. Pag bumili ka ng budget meal at nasira, paano yun? Ang layo-layo mo, di ba? Atimonan is 200 kilometers papunta sa Maynila. Okay? Yun yung distance. Para makapunta ka ng Atimonan, you will travel at around 8 hours, 9 hours, di ba? From Manila. Okay? From Manila yan, ha? So,
Just imagine, kung bibili ka ng budget meal na unit at nasira, yun ang sakripisyo, no? Yun ang price to pay pag bumili ka ng budget meal. Yung mayat-maya sira, yung mayat-maya nagpapagawa ka. Ngayon, just to answer your question, dapat ka bang bumili ng budget meal? No, mas lalong hindi ka dapat bumili ng budget meal. Ano po ang dapat? Sabi niya, ano ang dapat? Bumili ka ng something na disente. Bumili ka ng mga Taiwan. I'm pretty sure kung bibili ka ng Taiwan, kung hindi ka rin lang naman kalikot, kung gagamitin mo rin lang naman siya ng tama, mga ka-airsoft, tatagal yung unit nyo. Okay, no? Kung gagamitin mo lang siya ng tama, base dun sa in-advise sa'yo, base sa mga napapanood mong vlog, hindi po sasakit ang ulo nyo, promise. Pero syempre, kahit Taiwan po yan, kung hindi nyo gagamitin ng tama, sasakit ang ulo nyo. Diba? Yun yung sagot ko dun sa tanong ng ating ka-airsoft. Okay, now question number 2. Big man, ano pong the best na bet mo na brand na model Big man, ano po ang best bet mo na brand and model ng rifle? Okay. Ano po ang bet? Ako tinatanong mo sa akin yung bet ko, yung bet ko. Hindi mo sa akin tinanong kung ano yung mai-suggest ko. Yung bet ko. Ako ang pinaka-bet ko na rifle is yung something na magaang. I am not a fan of a full metal. Honestly, no? Mula nung medyo sabihin na natin tumungtong ako sa age ng 35, no? Doon ko na-feel yung stress sa airsoft na full metal, no? Mga airsoft, no, hindi para basagin ko yung trip nyo or yung gusto nyo. Pero ako, personally, kasi tinatanong niya ano raw yung bet ko Ang pinaka-bet ko is yung mga lightweight na unit. Kaya nga, mostly, ang hinahawakan kong unit ngayon, pag ako ang hahawak, gusto ko yung mga hard polymer. Kasi, di hamak na mas magagaang sila kesa dun sa mga full metal. Mostly, pag mga newbie, nagloko tong monitor ko, no? I don't know kung connection ang problema, pero wala ako yung connection. Grabe. Tingnan ko nga lang to kung mayroong connection. Wala. O, sa connection ko. Check mo nga sa'yo. Meron. Ayan, continuation. Okay. Okay mga ka-airsoft, good day mga ka-airsoft. Good day mga ka-bigman. Mga ka-airsoft, pasensya na po, no? Medyo nawala yung internet natin. Ito para makabalik tayo, pinilit namin makakonect ulit, no? Kasi mahirap mabitin to. Episode 49 pa naman to, sana naman wag mabitin yung internet connection natin, no? Yung sa mga nagtatanong kanina, i-type nyo po ulit, no? Ito po ulit ako, sasagutin ko po ulit yung mga tanong nyo, okay? Hindi ko lang alam kung saan naputol, pero ito, Big Man, ano pong best bet mo na brand na model in rifle? Okay. Yung just to answer this question, yung tinatanong kasi niya yung bet ko. To tell you honestly, hindi ko bet ang full metal. Ang pinaka-bet ko yung magagaang, no? Ever since na nagkaedad ako, 35 years old, ayaw ko na yung mabibigat kasi parang mas gusto ko yung more on lightweight. Okay? Yun yung pinaka-bet ko. Maaring hindi tayo parehas ng bet ka-airsoft. Maaring yung bet mo na unit is hindi yun yung gusto ko. Maaring yung gusto ko is hindi rin yun yung gusto mo, no? Kaya magkakaiba tayo, okay?
Regarding sa brand naman ng rifle na tinatanong niya, brand and model, ako, honest to goodness, gusto ko lang talaga mga M4. M4, mga M series, M4, M4A1, M14, M16. Yun lang ang mga gusto ko, no? Ayaw ko ng mga AK, ng mga Stirog, ng mga MP5. Hindi ko gaanong feel yung intense when using that, no? Ako, ano yan, opinion ko to na sarili ko. Okay? Regarding sa model, nasabi ko na M4. Regarding sa brand, no, meron akong mga brand na mas gusto ko, like G&G. Okay? Yan, mga gusto kong brand talaga yan. King Arms. Number 1 then is Lonex. Then SRC. Yan ang mga gusto kong brand, no? King Arms, Lonex, SRC, ano pa ba? BFC, isa sa mga favorite kong brand din yan. Kaya lang the problem with that, medyo mga pricey yung mga VFC, no? Pero napakagaganda naman talaga niyan, no? Yan. Again, G&G, Lonex, SRC, King Arms, ICS, VFC, yan yung mga brand na nagkaroon na ako na talaga masasabi natin na nagustuhan ko sila. Okay? Grabe, sayang yung kanina, meron ako nakita na nagtatanong, Nestor, manalo malabanan, pinakamaganda ang M14, boss. Sir Nestor, no, wag naman tayong maging masyadong kumbaga wag tayong mag-conclude agad, no. Basta ito, lagi nyo tatandaan to, mga ka-airsoft, no. Maaring ikaw, Sir Nestor, nagagandaan ka sa M14. Pero syempre, hindi natin pwedeng sabihin pinakamaganda ang M14. Maaring sa'yo siya ang pinakamaganda, di ba? Pero sa iba natin ka-airsoft, maaring ang pinakamaganda AK. Maaring sa iba, MP5, di ba? Maaring sa iba, mga DMR setup. Maaring sa iba, ang pinakamaganda sa kanila is sniper. Okay, no? Hindi natin pwedeng i-claim na ang pinakamaganda is, ako, never ako nag-claim na sinabi ko na pinakamaganda yung M4A1 carbine, okay? Pinakamaganda yung M14, yung M16. Hindi ako nag-claim ng ganun. For me, no? Ang lagi ko sinasabi, para sa akin, ang bet ko, ito. Hindi natin pwedeng sabihin yan, katulad sabi ni Sir Nestor, pasensya ka na, sir, pero hihindihan ko yung sinabi mo na pinakamagandang M14. No, maaring sa'yo yan ang pinakamaganda, pero sa ibang tao, hindi nila type yan, di ba? Meron mga ka-airsoft ang gusto Scar, o, di ba? Yun ang pinakamaganda sa kanila. Meron mga ka-airsoft ang gusto nila mga P90, o, di ba? Meron mga ka-airsoft ang gusto nila Chris Vector. Yun ang pinakamaganda sa kanila. Kaya magkakaiba tayo mga ka-airsoft, no? Kaya nga ako sa tuwing nagsasabi anong recommend mo na brand, hindi ako na model, hindi ako nagre-recommend kasi maaring yung bet ko, maaring yung gusto ko, hindi niya gusto. Baka bandang uli, pag naniwala siya na dun sa sasabihin ko na ito maganda to, pagdating sa kanya hindi siya magandahan. So, ang tendency is magkakaroon ng confusion sa utak ng ka-airsoft, di ba? Kaya hindi natin pwedeng i-claim na ito pinakamaganda to, ito pinakamaganda to, kasi bawat isa sa atin merong kanya-kanyang hinahanap, merong kanya-kanyang taste sa unit, di ba? Kaya hindi pwedeng sabihin na ito. Hindi lahat ng tao nagagandahan kay Bea Alonzo, di ba? Hindi lahat ng tao gusto si Ivana Alawi, di ba? Hindi lahat ng tao nagagandahan kay sino pa ba? Kay Rob Ginto, di ba? Hindi lahat ng tao nagagandahan kay Cherry White, di ba? May kanya-kanyang taste tayo. Kumbaga, hindi mo pwedeng sabihin ang pinakamagandang babae ay si Cherry White. Hindi mo pwedeng sabihin na gano'n kasi meron taong gusto si Cherry White. Meron taong hindi nagagandahan kay Cherry White. Meron taong napapangitan sa isang ganito, gano'n, no? Sana po, pasensya na kayo, pero diretso lang po. Sana po nasagot ko ng maliwanag yung tanong. Okay, no? Okay, then, third question. Big man,
bakit walang 7 days replacement ang lahat ng mga shop na tinatanong ko? Okay, mga ka-airsoft, just to give in fairness na lang, no? In fairness din naman sa mga shop, no? Wala talaga, there's no such thing as 7 days replacement sa barrel. Okay? There's no such thing as 7 days replacement sa barrel. At walang shop na merong warranty sa barrel. Siguro may guarantee sila. Garantisado. Magkaiba ang guarantee sa warranty. Okay? Magkaiba yan. Pag sinabi kong garantisado yan, boss, pumuputok yan ng maayos, yun, garantisado. Diba? Pinangahawakan mo yung salita ng seller, garantisado yan, pumuputok yan na maayos. Iba yung warranty, no? Warranty is yun yung kung sakaling masisira yung unit is gagawin. Magkaiba pa rin yung warranty sa service warranty. Okay? Kailangan malaman nyo yan, kailangan maliwanag sa utak nyo yan. Pag sinabing warranty, pag sinabing service warranty, magkaiba yon sa warranty. Ang warranty is gagawin ng unit ng libre. Ngayon, depende sa mapag-uusapan nyo kung sino magsha-shoulder ng parts, di ba? Walang nagbibigay ng airsoft shop na nagbibigay ng warranty at service warranty. Big Man lang ang nauna sa pagbibigay ng service warranty. Okay? Kami sa Big Man, lifetime service warranty. Pero dahil ginagaya tayo ng iba, lifetime na rin sila kunwari para makapambudol. Dito ngayon sa Big Man, hindi na lifetime service warranty, lifetime warranty. Ano ba yung nasasakupan ng mga lifetime warranty? Okay? Mga ka-airsoft, nasasakupan ng mga lifetime warranty natin is yung mga parts. Okay? Binibigay natin ng libre yung mga some of other parts, no? But limited to parts that are present on the wear and tear. Kumbaga, ganito, ipapaliwanag ko yan, no? Lifetime warranty po tayo, pero maliban lang doon sa number 1, yung unit nakita natin misuse. Hindi ginamit ng maganda, hindi ginamit ng tama, hindi ginamit ng maayos, hindi po ginamit ng naaayon sa dapat paggamitan. Okay? Yon, hindi po sakop ng warranty yon. Pangalawa, kung mga minor parts lang naman, like spring, like slide stopper, like this one, sino-shoulder ko na yon, binibigay na nating free yon, no? Bakit natin binibigay ng free? Kasi may parts tayo para palitan yon, okay? Ngayon, paano kung ang nasira is yung laman loob? Kung laman loob ang nasira, as long as nakita natin na ginamit naman ng tama, sino-shoulder din po natin yon, okay? Maliban na lang talaga kung hindi ginamit ng tama yung unit. Ano ba yung mga example, Big Man, nang hindi ginamit ng tama yung unit? Number 1, hindi paggamit ng tamang silicone oil or hindi paggamit ng silicone oil. Okay? Mga ka-airsoft, wag nyo kaming wag nyo kaming yung susubukin na parang lituhin or what. Kasi we've been in the industry for so many ng mahabang panahon, okay? So, alam namin yung unit na binarubal, alam namin yung unit na inaalagaan, alam namin yung unit na natuyuan ng silicone oil, ginamit, alam din namin yung unit na ginagamitan talaga ng silicone oil, no? At based on our experience, yung mga taong gumagamit ng tamang oil, alam yung tamang paggamit ng oil is hindi nasisiraan. Okay? Pero yung mga taong hindi talaga alam kung paano gamitin yung tama or hindi talaga gumagamit is yun yung mga nasisiraan. Okay? Ayan. Based on our experience yan, mga ka-airsoft, no? Kaya, yun. Balik tayo sa main topic, no? In fairness naman, there's no such thing as 7 days replacement warranty. Walang ganun. Kasi yung binibili nyo is barrel. Ano ba ang barrel?
barrel, merong recoil, merong kick, possible malaglag, possible gamitin ng hindi tama, kaya walang 7 days replacement warranty sa airsoft. Kahit saan, wala kayong makikita. Maliban na lang kung sa Bigman. Okay? Kasi sa Bigman, may mga cases na 1 month na yung unit, biglang nag-breakdown. Pinapalitan natin, di ba? 1 month na yung rifle, biglang nasira, pinapalitan natin. But, syempre, kaakibat nun is yung thorough inspection sa unit. Okay? Basta, pero don't worry mga ka-airsoft, no? Basta dito sa Bigman, sit back and relax ka lang kasi kami ang bahala sa unit. Okay? Okay. Bigman, 85 years old ako. Ako ay isang, ano to? Bigman, 85 years old ako. Ako'y isang saksi at tumatangkilik sa iyo. Agree ako sa 12 kg and 14 kg. For now, ask ko lang kung ano yung anti-freeze nozzle. Okay. Anti-freeze nozzle came from the word itself. Anti-freeze. Anti-freeze. Paano ba sabihin to? Anti-freeze. Ibig sabihin, hindi nagyeyelo or bihirang magyelo or matagal magyelo. Okay, no? Anti-freeze. Ibig sabihin, yun ang ibig sabihin nun. Anti-freeze nozzle. Yung anti-freeze nozzle, isang klase ng nozzle din, ng nozzle na ginagamit sa airsoft na hindi siya ganong kinakapitan ng lamig. Yung materials na ginamit sa kanya is freeze resistant na tinatawag. Okay? Bakit, Bigman? Kinakapitan ba ng langis? Yes. Ay, ng lamig? Yes. Kasi yung nozzle natin, every time na pumuputok tayo sa pistol, okay, siya yung nagko-collect, doon naiipon yung mga green gas. Alam naman natin, mga ka-airsoft, na yung green gas is refrigerated gas. High, kumbaga, matindi ang temperature. 0 degrees kaya niyang mamit, no? Then, sabayan mo pa ng sunod-sunod na pagpa-firing. Walang pahinga. Sabayan mo pa ng walang silicone. Ang mangyayari ron sa nozzle mo, mabibitak, magka-crack, masisira. Okay? Ngayon, yung anti-freeze nozzle, ito yung isang klase ng nozzle na not totally, sasabihin ko sa inyo to, anti-freeze siya, pero not totally, hindi siya lumalamig. Lumalamig pa rin. Pero medyo, halimbawa ganito. Halimbawa, bago lumamig yung isang isang nozzle, halimbawa, bago siya totally magyelo, mga 2 sunod-sunod na magazine. Diba? Kasi yung nozzle natin, may spring yan, merong o-ring yan. Imaginein mo na lang pag yun tumigas. Diba? Kaya mapapansin nyo yung airsoft natin, habang fire ka ng fire, patagal ng patagal, paina siya na paina habang lumalamig. Diba? Kasi hindi siya naka-anti-freeze nozzle. Pag naka-anti-freeze nozzle naman, dyan na pumapasok yung matagal siyang lumamig. So, madami ka ng fina-fire, hindi pa siya humihina kasi naka-anti-freeze nozzle siya. Okay? Ayun, sana nasagot ko yung nang maayos yung katanungan. Okay mga ka-airsoft, baka may tanong ka, bato nyo sa akin ha, sagutin ko. Okay. Sir, ano po bang tamang bala sa pistol? Tinatanong ni Pate Laura. Okay, anong grams, no, yung tinatanong niya. Okay, sa pistol, ako highly suggested ko, if your pistol is a Glock and you are using a 12 kg, stick ka na lang dun sa .20 at saka sa .25 or at saka sa .23, no? Kung mga Glock, kung mga entry level na 2011, stick ka lang dun sa .20, .23, .25, no? Ngayon, kung mga unit naman like upgraded version, yung mga mas matataas ng FPS, yung mga ginagamitan ng 14 kg, mga ginagamitan ng CO2, I do suggest don't use .20. Use .25, .28, and .30, no? Pag ang unit mo is 14 kg or CO2,
Huwag ka nang gumamit ng .20, hindi ka mag-e-enjoy 100% kasi yung bala, paangat. Kumakanan, kumakaliwa, paangat. No? Medyo masakit sa ulo kasi hindi ka makakatama sa target mo. Pero kung gagamit ka ng 25, 28, .30, yun, mag-e-enjoy ka ron. Okay? As well as sa rifle. Sa rifle, mas mataas ang FPS, mas mabigat na balang kailangan mong gamitin. Okay? Pag ang FPS ng rifle mo is sa .20 is nagsi 600, huwag ka lang gagamit ng .20 on game. Gumamit ka ng .20 during only the chrono test. But after the chrono test, gumamit ka na ng .28 to .30. 0.36, 0.40. Pwede mo pang gamitin yan. Okay? So, basta mas tumataas, mas lumalakas yung unit nyo, gagamitan nyo ng mas mabigat na bala. 0.23 grams parang hinahangin. Pwede talagang hanginin yan kasi magaang pa rin yan eh. Diba? 0.20, 0.23. Biruin mo 0.3 grams lang yung difference, no? Kaya hindi ako gumagamit ng 0.23 grams eh. Kita nyo, hindi ko pinapamigay yung 0.23 grams. Ang ginagamit ko 0.20 and 0.25. Kasi yung 0.23 masyadong alanganin, nasa gitna eh, 'di ba? Masyadong alanganin 'yon. So, masyadong malapit yung grams din niya sa 0.20. Kaya ang ginagamit ko 0.20 pinapamigay ko, 0.25 pinapamigay ko. Okay? Pinapamigay natin as freebies. Okay? 'Yon. Sana, ayun. Thank you for asking, no, Pate Laura. 'Yon. Maraming salamat. Guys, no, kung sakasakali, kung kaya nyo mag-Taiwan BBs, para maging, true rated yung grams na ginagamit ninyo. Okay, no? Tapos, okay, tanong. Baka may tanong about GBB, how to upgrade it to higher FPS. GBB, gas blowback. What GBB? Gas blowback rifle, gas blowback pistol. How to upgrade it? High FPS, dalhin mo sa gunsmith na marunong. No? Hindi ko pwede ituro sa online kasi baka gawin ninyo tapos hindi nyo magawa ng tama, tapos pag hindi nyo nagawa ng tama, sisisihin nyo ako. No? Pistol, sir. Okay, no? Director La Revita, ako, I do suggest, kung gusto mong pataasin ng FPS yung pistol mo, number 1, ganito, no? Dalhin mo sa gunsmith na marunong. Okay? Kasi kami, kaya namin pataasin talaga yan. Kaya lang, hindi namin sinasabi rito sa online kasi baka gawin mo sa unit mo, then masira, kami pa yung sisisihin mo. Then, pangalawang sagot ko dyan, kung ang pistol mo is Glock 2011, leave it that way. Hayaan mo ng ganyan na lang siya kalakas. Kung gusto mo ng malakas sa pistol, bumili ka ng isang malakas. Kasi ganito yan, no? Tandaan mo, hindi mo mapapalakas ang pistol mo nang hindi ka gagastos. Hindi mo mapapalakas yung pistol mo nang hindi ka bibili ng mga piyesa. Okay? Kung umaasa ka, nalalakas yung pistol mo sa pihit-pihit, sa conversion, never mangyayari yon. Gagastos at gagastos ka talaga. Ngayon, sa puntong may panggastos ka, masasabi ko, mas magandang bumili ka na lang ng pistol na malakas kaysa palakasin natin yung mahina. Di ba? Kahit anong gawin natin, kaya natin palakasin yung mahina, pero yun at yun pa rin siya. No? Kumbaga, parang nasasayangan lang ako sa pera. Walang iniwan, no? Gusto mong lumaban ng karera, bumili ka ng F1, bumili ka ng Ferrari, bumili ka ng sports car. Huwag mong i-convert yung Mitsubishi Mirage mo, huwag mong i-convert yung Toyota Vios mo into a sports car. Okay? Sisirain mo lang yung Toyota Vios mo, sisirain mo lang yung Mirage mo, kasi hindi naman talaga sila ginawa para maging sports car. Kung gusto mo sumali ng karera, bumili ka ng unit na pang karera. BMW, Maserati, Bugatti, everything, no? Pero para i-convert mo yung mahina at gagawin mo malakas, I don't suggest. Pero you have your own free will. Kung sakaling gusto mo talaga,
at least ako nasabi ko yung side ko dyan sa bagay na yan. Okay? Jun Sahagon, ano po ba magandang brand ng rifle at ng unit? Don't ask me, again, now don't ask me kung anong magandang brand at saka model ng unit, no? Kasi yung maganda sa akin might not be maganda para sa'yo, okay? Ako, tatanungin mo ako anong magandang brand. O, syempre, sasabihin ko Lonex, G&G, King Arms. Ang tanong, kaya mo ba yung presyo, di ba? Ganun lang naman yun. Ang tanong, type mo ba yung itsura? O, di ba? Ako, ang tatanungin mo ako, Big Man, dyan sa likod mo, anong pipiliin mong model? O, kung ako dito sa likod ko, kung ito lang ang pagpipilian ko, ang pipiliin kong model is ito. O, di ba? Ngayon, pinili ko to. Sasabihin mo, pangit. Kasi tinanong mo ako, di ba? Ano para sa akin? Sa akin, ito yung pinakamaganda base sa model. O, di ba? O, maaring hindi nyo gusto to. Maaring maraming magtataas ng kilay dito. Pero ako, ito yung gusto ko kasi ito yung nakikita kong effective sa akin. Okay? Yung maganda sa akin, maaring hindi maganda sa inyo. Yung maganda sa inyo, maaring hindi maganda sa akin. Hindi ko bet. Okay? Magkakaiba tayo ng gusto. Kaya don't ask me anong magandang marerecommend ko na pistol or rifle. Ayaw ko yung ganon. Mas gusto ko, ikaw yung pumili ng bet mo na itsura. Ikaw yung pumili ng bet mo na specs. Kasi magkaiba tayo for sure ng gustong modelo ng brand. Okay? Ito yung model na gusto ko. Oh. Pero kung tatanungin mo ako, ano yung brand na gusto mo? Siyempre, hindi na ako magpapasikot-sikot pa. Sabi ko nga, gusto ko King Arms. King Arms. Gusto ko King Arms. Gusto ko Gusto ko Lonex. Di ba? Ang tanong, yung gusto ko ba, gusto mo rin. Di ba? Magkaiba kasi tayo talaga ng gusto. Okay? Sana po, nasagot ko ng maayos yung tanong mo, Sir Jun Sahagon. I understand, sir. Maraming salamat po. Sabi ni Direct Turla Revita. Okay? Shoutout po, Idol John Michael Lieto. Ano po malakas na pistol, boss? Malakas na pistol, syempre, yung quality pistol. Again, hindi po basihan ang FPS para masabi mong maganda ang isang pistol. Kadalasan nagtatanong, ano po yung malakas? Yun yung mga newbie, no? Yun yung mga newbie. Tapos, babanat yan. Gusto ko yung pinakamalakas at yung pinakamura. Tandaan nyo, kung naghahanap kayo ng malakas, huwag kayong maghanap ng mura. Di ba? Basta ang isang item, once na maganda yan, may kaakibat na presyo. Okay? Ano yung pinakamalakas? Mostly, ang mga pinakamalalakas yung mga mahaba. Yung mga siguro I will assume na pistol to tinatanong mo, no? Mostly ang pinakamalakas na mga pistol is yung mga mahaba, yung mga 2011, yung mga 1911. Yan mostly ang pinakamalakas, no? Don't expect ng masyadong malakas pagdating sa mga Glock series kasi hindi naman talaga sila designed for that lakas. Okay? Mostly talaga mga 2011. Okay. Okay, next question. Next question tayo para makarami po tayo, no? About AEG naman po, I can't understand lang bakit may mga units po na hindi same ang haba ng barrel pero same FPS. Naman po. Can you please enlighten me? Okay, medyo mali yung pagkakaintindi mo, no, Sir Direk. Okay. Let's say meron 10 rifle. Halimbawa, meron 10 rifle na ganito. Ito. Kita ba sa camera? O yan. Halimbawa, meron tayong 10 rifle, 10 pirasong ganitong rifle. Okay? Magkakaparehas na yan ng brand, magkakaparehas na ng length, magkakaparehas na ng setup yan. Pero hindi magkakaparehas ng FPS yan. Walang rifle na nagkaparehas ng FPS. Wala, no? Kahit na sabihin mo, pare-parehas na Lonex, pare-parehas na ganyan ang haba, pare-parehas na naka-inner barrel, half rubber, hindi pa rin po magpapare-parehas yung pistol niyan. Okay? Ngayon,
Kung ang tanong mo naman sa akin, yung FPS ba nito is same sa FPS nito? Definitely not. Kasi bakit? Mas mahaba to kaysa dito, mas mahaba ang travel ng bala rito kaysa dito, mas mahaba ang buwelo nito kaysa rito. Kaya hindi sila magkakaparehas ng FPS, not unless i-upgrade natin to. Okay? In-upgrade natin to, pwede nating mahabol ang FPS nito, pero hindi natin kayang iparehas. Okay? Kaya natin habulin FPS nito ng Lonex. Upgrade natin to, itong maliit na to, maabot natin FPS nun. Pero, hindi sila magkakaparehas. Paano kung mag-upgrade to? Iiwan niya na to. Kasi, maliit lang siya. Mahina lang, maiksi lang yung travel ng bala, so, mahina lang siya. Mahaba to, mas mahaba yung travel ng bala, mas nag-gain ng lakas. Okay? I hope nasagot ko ng matino at malinaw yung tanong mo. Okay, no? Sir, puntahan ko lang bukas yung baril ko. Salamat. Jaime Rivadavia. Sige, sir. Sir Jaime, ako suggest ko tawag po kayo doon sa mga phone namin, no? Tawag lang po kayo para po mai-address natin ng mahusay yan, no? Tawag po muna kayo, Sir Jaime. Check nyo yung PM namin, nandun po yung mga number namin, okay? Shoutout po, Sir Bigman John Trambulo. Opo, idol, opo, idol, sabi ni June Sahagon, maraming natututunan sa panonood po sa mga vlog mo, sir. Okay, thank you po. Pedro, sa silicone oil, ano ba ang tama na name? Pate Laura, sa silicone, wala namang tamang name. Wala namang tama, no? Basta silicone na hindi na walang acetone content. Kasi ang nakakasira sa mga unit natin, yung may mga lubricant na may acetone content like WD-40. Tandaan nyo ang WD-40, oo, maganda siya, pang-alis ng kalawang. Hindi siya design para panglinis ng airsoft natin. Okay? Gamitan mo ng WD-40 yung airsoft mo, sinisira mo na siya. Okay? Thank you. Ganda po, John Trambulo. Ganda talaga po ng baril ko sa inyong 2011 Costa Ludus. Hanggang ngayon, ganda pumutok. Mamutok, sir. Salamat po, Sir Bigman. Hello, John Trambulo. Natutuwa ako sa iyo, sir, no? Kasi natutuwa ako sa iyo na hanggang ngayon hindi ka na problema sa unit mo kasi ginagawa mo ng tama yung tama, di ba? Ibig ko sabihin, ginagawa mo ng tama yung mga itinuro namin na pagme-maintain. Tandaan nyo to, mga ka-airsoft, kahit anong mahal, kahit anong tindi ng gumawa, kahit Taiwan, kahit US unit, okay? Kahit Germany unit, kung hindi natin gagamitin ng tama, ng alinsunod dun sa tamang procedure ng pag-maintain na ibinibilin ko sa inyo, kahit US pa yan, mawawarak yung unit nyo. No? Kung hindi nyo gagamitan ng tama, masisira talaga yung unit nyo. Okay? Natutuwa ko rito kay John Trambulo kasi meron tayong isang ka-airsoft na pinagmamalaki niya na 20 days pa lang yung unit niya pero nasira na agad. Okay? Kasi hindi ginagamit ng tama. Okay? We found out nung binuksan yung unit niya, tuyong-tuyo ng silicone oil. Present na yung mga wear and tear, present na yung mga gas-gas. Okay? Yon ang isang dahilan kung bakit nasira yung unit niya. 20 days pa lang. Anyone can claim, 'di ba? Anyone can claim na 2 days pa lang yung unit ko. Sana maintindihan to ng ka-airsoft, no? Pwede ko sabihin na 2 days lang tong unit ko, nasira agad. 2 beses ko pa lang ginamit, nasira na agad. O, 'di ba? Pwedeng kaya hindi namin pwedeng paniwalaan 'yon eh. Yung sinasabing 2 days, 2 gamit pa lang,
Kasi hindi basihan yung days eh. Di ba? Sabi ko nga, kahit yung unit mo, 1 day pa lang, kung hindi mo gagamitin ng tama, masisira. Yung unit mo, kahit 2 days pa lang, hindi mo gagamitin ng tama, masisira. Okay? Ito, John Trambulo, isang buhay na saksi. Costa Ludus 2011, hanggang ngayon, masaya siyang ginagamit. Di ba? Okay. Kaya, sir, good luck sa'yo. Ingatan mo lang yung unit mo. Gamitin mo lang ng tama. Yung binilin ko, 12 kg. Sprayan mo, dapat na sprayan ng silicone oil. Ilubricate mo. Wala kang magiging problema sa unit mo. Okay? Thank you po, Sir John Trambulo. Shout out, boss. Sabi, wala namang pangalan. Paano ko siya shout out? Diba? Okay. Direct, thank you, sir. Sabi niya, no? John Demotanyo, napa-flood ka, pwede kitang i-block, sir. Pwede kitang i-block. Iba-block na lang kita, ha? Kasi pina-flood mo na ako. Okay. Sorry po, no? Pag po mga ganyan, block na lang po natin. Flood na po ako, eh. Okay. Salamat po, Sir Bigman, sabi ni John Trambulo. Okay. Okay, ito, question dito. Bigman, ano yung mga do's and don't ng rifle? Patay tayong haba nito. Ano raw ba yung mga do's and don't? Number 1, don't. Doon muna tayo sa don't, no? Huwag natin ako to suggest ko, no? Huwag natin overkill sa accessories. No? May rifle ka. May rifle. Yung isa lalagyan ng scope, which is good. Yung isa lalagyan ng laser, lalagyan ng flashlight, lalagyan ng magnifier, lalagyan ng vertical grip, lalagyan ng suppressor, lalagyan ng PEQ. Ay, patay tayo dyan. Yung unit, sobrang bigat, sobrang laki na medyo hindi na maganda, no? Kumbaga, loaded na loaded yung rifle. Grabe, lahat na yata nilagay. Hindi ko recommended yung gano'n kasi parang nawawala yung yung parang nagiging OA, 'di ba, pag overkill yung accessories. Make it simple, make it clean yung unit nyo, no? Para masarap gamitin. Kasi syempre, tandaan nyo, every accessories na nilalagay nyo is nakakadagdag sa bigat niya, 'di ba? Pag nadadagdagan yung bigat niya, medyo hindi na siya nagiging effective. Okay? Okay, so do's and don't. Don't muna tayo focus sa mga don't, no? Huwag ka mag-reuse ng bala, 'di ba? Yan, isa sa laging binibili niyan, yung bala pag iniload mo at ipinutok mo na at nakita mo bilog pa siya, huwag mo na rin gagamitin 'yon. No? Huwag kang magpupulot ng bala para gamitin ulit. Bakit? Yung bala kasi minsan hindi visible yung crack niya, no? Akala natin buo pa pero may crack na pala. Bagay na pag doon sa loob ng baril inabutan yun, pwedeng bumara, pwedeng makasira. Pangalawa, hindi lang natin nakikita pero yung bala bengkong na. Tumama sa matigas na bagay. Yung spear, pag sinabi, yung bilog niya, hindi na 100% na bilog yun. Okay? Possible, bengkong na yun. Possible, meron ng dents, di ba? Possible, sumira ng inner barrel, gasgasin yung inner barrel. Pangatlo, yung bibis na ipinutok mo na nasa sahig, meron na mga dirt yun. Langis, mantika, dumi, alikabok, etc., etc., etc. Kung yung mga bibis na pinulot mo, ginamit mo, yung mga alikabok nun, yung mga dirt nun, ang sisira dun sa unit mo. Bakit? May ipon yun dun sa loob ng inner barrel, ng half-up rubber, ng half-up chamber, air seal nozzle, doon may ipon yun. So, ang tendency, makakasira yun ng surface ng unit mo ng mga dinadaanan ng bibis like half-up rubber, inner barrel, di ba? Magagasgas. Once na may gasgas na yan,
medyo less efficient na siyang gamitin. Okay? Huwag magre-reuse ng BBs. Ano pa yung don't? Don't use poor quality BBs. Okay? Tandaan nyo mga ka-airsoft, no? Ang sisira, lagi kong binibilin to, di ba? Kung may rifle kayo, ang sisira sa rifle nyo is ano? Ikaw at yung bala na ginagamit mo. Okay? Ngayon, kung may pistol ka naman, anong sisira sa pistol mo? Ikaw na gumagamit, yung bala na ginagamit mo, at saka yung gas na gagamitin mo. Okay? Pag hindi tama yung gas, imbis na 12 kg lang gagamitin mo, ginamitan mo 14, posibleng masira yung unit mo. Ngayon, pag gumagamit ka ng poor quality BBs, posible masira yung unit mo. Diba? Yung iba nga, di ba? Pag yung mga elite, pag sinabing elite, yung mga medyo malayo sa laylayan, sinasabi, di ba? Maseselan. Bakit sila maseselan? Okay lang na magselan sila. Kasi yung mga unit nila, mga mamahalin, di ba? Mga mamahalin yung unit nila, mga high-end, tapos gagamitan natin ng walang kwentang bala. Sayang yung unit, di ba? Kaya, ikaw rin naman ang sisira sa unit mo kung hindi mo siya gagamitin ng tama. Okay? Isa pang hindi dapat gawin sa rifle is, halimbawa, pumuputok ka. Tapos naramdaman mo nagbara. Nagbara na. Huwag mo nang iputok ng iputok ng iputok. Pag nagbara yung unit mo, find a way na maalis mo yung bara. Contact your dealer, contact mo yung mga gunsmith, magpaturo ka. Okay? Number 1, huwag mong susundutin ng alambre, yung inner barrel. Huwag mong susundutin na lalabatibahin. Huwag, no? Kasi makakasira ng mga hapa rubber yan, makakasira ng surface ng inner barrel mo. Magagasgas. Sayang naman. Okay? Yan. Pag naramdaman mo na yung barrel mo, bumara yung BBs, kumontak ka na ng mas nakakaalam para maturuan ka. Bakit bumabara ang BBs sa barrel? Pag gumagamit ng mga used BBs or cheap quality BBs. Okay? Like yung mga China BBs. Okay? Ngayon, ano yung don't pa na pwede? Pag hindi mo na-maintain ng maayos yung rifle mo. Okay? Bumili kang rifle. Okay. Hindi ka gumagamit ng silicone oil sa rifle. Possible basira. Possible tumigas yung mga hapa rubber. Possible magkaroon ng corrosion yung inner barrel. Diba? Maraming pwedeng mangyari kasi hindi mo nga mine-maintain eh. Diba? Okay, yung isang rifle, hindi buy and forget yan. Hindi binili mo, tapos for the rest of your life, gagana siya ng battery lang at BBs ang ginagamit mo. Okay? Yung rifle, dapat once in a while, after 1 year, or after 2 years, or after 3 years, dinadala mo rin dun sa dealer mo. Para ano? Para yung rifle mo is mag-undergo sa general maintenance. Ano yung nangyayari doon sa general maintenance? Siyempre, number 1, upon checking of the unit, siyempre, cleaning ng mga parts, diba? Cleaning ng mga surface, cleaning ng mga gear, cleaning ng mga spring. Then, eventually, after cleaning, shimming. Titignan kung masyado na malaki ang mga clearance, ang mga kalog, diba? Kailangan yan, part of the maintenance yan. Tapos, putting up a new grease, diba? Hindi nyo lang nakikita, pero yung mga rifle natin, meron yung special type of grease na inilalapat, na inilalagay sa kanya whenever sa tuwing binubuksan siya. Okay? Yun. Yung mga rifle natin, hindi yan buy and forget. Kaya importante na makahanap kayo ng dealer nyo na sa tingin nyong matatag. Yung sa tingin nyo na after 2 years, after 3 years, nandyan pa rin. Okay? Yan. Yan ang isa sa magandang maipapayo ko sa inyo, mga ka-airsoft, ha? Okay, saan na ba tayo? Okay. Ano pong,
Okay. Deadma ko lang yung mga nagtatanong ng mga ano po, ng mga ganun kasi ano po, vlog po ito, no? Hindi po ito live selling, pasensya na po. Ayun. Tapos, ano pa ba? Ano pa bang mga don't? Ano pa ba yung mga don't na pwedeng madagdag? Okay, don't use an airsoft which is not compatible dun sa paggagamitan mo. Paano ba sabihin to? Halimbawa ganito. Halimbawa yung game nyo CQB. Maliit lang yung venue. Parang bahay lang na abandonadong bahay, abandonadong ospital, may mga pinto, may mga singit-singit, may mga sulok, may mga obstacle na pwedeng tamaan, mabali yung unit mo, di ba? Ibig sabihin, pag CQB yung gaming, gamit ka na CQB na baril. Maiksi lang na baril, di ba? Ngayon, pag ang terrain naman, ang game site is jungle. Ibig sabihin, jungle, malapad, malaki, maluwang. Huwag ka naman gagamit ng CQB kasi mabibitin ka. Gumamit ka ng mga unit like, assault rifle na mahaba, di ba? Mga long barrel, yun, pwede yun. Halimbawa, ang game is, malayuan, di ba? Gumamit ka ng mga sniper. Di ba? Mas magiging effective ka ron, di ba? Yun. Basta, lagi nyo lang tatandaan, mas mag-enjoy kayo kung yung gagamitin yung unit is naaangkop dun sa paggagamitan nyo. Okay? Yun. Ano pa ba? Yung mga don't para matuto kayo, no? Okay. Yun. Lagi kong binibilin, don't drain your battery. Diba? Huwag mo nga hayaang ma-drain yung battery mo kasi pag na-drain yung battery mo, masisira yung lipoly battery mo. Diba? Don't overcharge din kasi pag na-overcharge naman yung battery mo, masisira rin naman yung battery mo. Diba? Yun yung mga bagay na hindi nyo dapat gawin. Okay? At saka marami pa. Sabi ko nga sa inyo, sobrang haba nito. Okay, no? Isa pa, mag-ambag pa tayo. Huwag mo nga hayaang mag-overheat yung battery and motor mo. Okay, no? Pag nararamdaman mo na umiinit yung motor mo, maybe there is something wrong with your unit. Or kung talaga namang napaka healing mo sa rapid fire, possible na mag-init yung unit. Pero kung pitik-pitik lang, mas less yung posibilidad na mag-init siya. Okay? Yun lang, nasabi ko na, don't use too much battery, don't use BBs, dami, no? Okay na. Ayun. Tapos, isa pa, no? Lagi kong sinasabi itong mga airsoft, no? Pag newbie ka, mas maganda makabili ka ng airsoft na maayos, na maganda. Huwag yung newbie set, or starter package na binebenta ng iba, wag yung China, low quality, budget meal, wag yung ganun. Pag newbie ka, bumili ka ng maayos para malampasan mo yung stage ng pagiging newbie. Okay? Kasi, pag newbie ka, tapos bumili ka lang ng pistol na pipitsugin, forever ka na lang magiging newbie kasi yung unit mo masisira ka agad dahil nga low quality, tapos magkikwit ka na sa airsoft. Hindi mo na mararanasan yung pagiging rookie, pagiging pro level kasi yung unit mo na trauma ka na ang agang nasira kasi bumili ka ng low quality airsoft. Okay? Yun lang muna mga airsoft. Sumasakit na ang aking lalamunan. Total, wala naman nagtatanong gaano ngayon. Tapusin na muna natin. At least nakapagsagot tayo ng ilang page dito sa ating notebook. Okay? Mga airsoft, lahat po tayo nagmula sa iba't ibang larangan. Pinagbuklod, pinag-isa ng iisang libangan. Yun po ang paglalaro ng airsoft. Atid po sa inyo ng inyong lingkod, Big Man. Thank you po and have a blessed day to all. Tomorrow po ulit mga airsoft.